Nagsimula ng magpulong ang mga leader ng member states ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa ika-46 na ASEAN Summit sa Myanmar. At live mula sa Kuala Lumpur, may ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Connie, formal na nagbukas ang 46th ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. At narito ang leader ng 10 member states, kabilang dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Personal na sinalubong ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang mga ASEAN leaders na sinundan ng tradisyonal na ASEAN handshake. Sa kanyang intervention o talumpati sa plenaryo ng ASEAN, muli binigyang halaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng agarang pagbuo ng legally binding na Code of Conduct sa South China Sea. Tinukoy niya ang geopolitical tension na isa sa mga banta sa ASEAN region at maaaring mabaliwala ang anumang pagsulong na nakamit ng rehiyon. Mahalaga raw ito para maprotektahan ang maritime rights, magkaroon ng stability at maiwasan ang miscalculation. Itong nakaraang linggo lang, binomba na naman ng tubig ng China Coast Guard ang barko ng BFAR sa Sandy K2. Bukod dyan, Connie, binigyan din ng Pangulo ang pagtutulungan sa larangan ng ekonomiya, kalakalan, pagsugpo sa transnational crimes at sama-samang pagtugon sa banta na dulot ng climate change. Sa kanyang welcome address, nagbigay ng update ang Malaysian Prime Minister tungkol sa mga hakbang na ginagawa ng ASEAN para makamit ang kapayapaan sa Myanmar at ang kahalagahan ng pagpapalawak ng relasyon ng ASEAN sa Gulf Cooperation Council at sa China sa kauna-unahang ASEAN GCC China Summit na magaganap bukas. Ang GCC o Gulf Cooperation Council ay binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain at Oman. Ang China naman ay isang mahalagang dialogue partner ng ASEAN. Ang pagpupulong na ito itinuturing ng ilang mga eksperto na tugon ng mga bansang kasapi sa reciprocal tariffs na ipinapataw ng administrasyon ni US President Donald Trump. Samantala, bagamat may kani-kanyang negosasyon ang bawat ASEAN member state sa Amerika, ay sumulat na rin daw si PM Anwar kay President Trump para mag-schedule ng meeting sa ASEAN kaugnay sa issue ng taripa na may malawak na epekto sa ekonomiya ng buong mundo. Suportado naman ng Pilipinas, Connie, ang posisyong nabuo ng ASEAN Economic Ministers na iwasan ang retaliatory measures sa usapin ng taripa. Naayon daw ito sa diplomasya, dialogo at rules-based multilateral trading system. Samantala, Connie, sa mga oras ito, katatapos lamang ng bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at ng leader ng Lao People's Democratic Republic. Bukod dyan ay meron ding iba pang mga bilateral meeting ang Pangulo sa leader ng Vietnam at ng Kuwait. At patuloy tayo mag-aantabay sa iba pa mga detalye ng mga nagaganap na pulong dito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina.